Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, magandang umaga. Morning, Pastor. Magandang umaga, Ted. Of course, good morning, Cha. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Morning. itong ating serye po sa ating pagpili, sa ating pong iluluklok sa kapangyarihan. Brad Jeff? Yes, Brad, Ted. Before ako mag-start lang, batiin ko lang Ate Fet, Kuya Jun Soyanko. Thank you so much for tuning in and happy anniversary. At meron din tayong taga-subaybay, Brad, Ted. Sabi lang niya, pakibate, Cristel May Jeronimo Serrano. At tayo po, boboto na tayo. Ang gandang advice ni Dean. Meron po talaga tayong makukuhang practical advice kay Dean. Itetake ko rin yung advice niya. Alam niyo po, ito maganda sa ating palatuntunan. May mga practical advice. At ang segment naman po na to, bagamat maigsi, ito po yung spiritual naman natin na advice. At ngayon nga po, dahil tayo ay may kapangyarihan para magluklok ng mga leaders ng ating bansa, remind ko lang din po kayo na on the physical realm, nandito po tayo, pero don't forget na meron pong spiritual. At yan naman po yung aking segment dito. Maring minsan di kayo makarelate. Parang si Pastor parang masyadong hyper-spiritual. Yun po yung role ko rito. Ako po yung sa segment na yon. Sabi po sa Daniel 2:21, siya ang nagbabago ng panahon, siya ang nagpapasya kung sino maghahari, at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Pag tinignan niyo po ito, palapit yung eleksyon, maraming power struggle, may mga leadership shift po yan, changes na tinatawag. Minsan parang nakasalalay kung sino mananalo. Pero sabi ni Daniel, ang trono sa langit, hindi kailanman nababakante o hindi ito pinagbobotohan. Sinabi ni Daniel, ang mga salitang ito, habang nasa ilalim po sila na isang masamang hari, okay? Isa pong matinding at mahigpit at ruthless na king po, okay? Si King Nebuchadnezzar. And yet sabi niya, itong hari na to, servant lang din ni Lord yan. In fact, tinawag ni God na to my servant Nebuchadnezzar. So makikita po natin na ang Diyos po ay, number one, may soberenya po siya. Siya po may control sa lahat ng kasaysayan. Sabi nga rito, He changes times and seasons. Siya raw po may control sa mga panahon. Anong oras sisikat na araw, lulubog and all. Whether tagumpay o pagsubok, walang pangyayari na aksidente sa Diyos. Meron pong purpose ang Diyos sa bawat yugto ng buhay at bansa. At minsan nakikita natin, ba't naluklok yun? Well, sabi sa Bible, all things work together for good. May plano po ang Diyos na akala natin, ba't nanalo yon? Yes, may responsibilidad po tayo, pero may soberenya po ang Diyos na kahit sabihin natin naluklok yan dahil pinatay yung kalaban, ang Diyos po ultimately may plano. Ang Diyos po at the end, yung plano niya masusunod. Mahirap lang arukin dahil limited po ang ating brain. In fact, few percent lang gumagana dyan. Hindi na ma-maximize yung total comprehension natin. So kung may pagbabago sa panahon na nakokontrol ng Diyos, doon pa kaya sa gobyerno, trabaho, pamilya, ibig sabihin po, kumapit tayo sa Diyos dahil ang plano niya hindi nagbabago. At ang huli po, si Lord daw po naglalagay at nag-aalis sa trono. Sabi po sa English, He removes kings and He set up kings. Ang mga leader po, hindi lang bunga ng boto or kampanya, pinahihintulutan daw po ng Diyos. Again, mahirap po arukin. Bakit naluklok yun? Dynasty na yon, hindi ko alam. Basta alam ko lang, may plano ang Diyos overall at ginagamit niya even masasamang hari nung panahon ng mga Old Testament upang maisakatuparan yung plano niya. Lahat yan ay parang nasa kanyang control. Hindi niya pinapayagan kahit isang leader, okay, na maluklok na mayroon siyang pahintulot. Again, as I end, habang lumalapit po eleksyon, bumoto po tayo na may panalangin at discernment. Gawin natin yung tama, righteousness. Huwag mong ibenta yung boto mo tapos ilang taon tayo magsasuffer. In fact, kung nagbebenta ka ng boto, wala kang karapatang magreklamo. Ginusto mo yan eh. Pero tayo na mga tapat, alam natin iti-conviction natin, bumoto tayo ng tama, ni-research natin yung mga kakayahan ng mga leader na iboboto natin. Okay? And then, the Lord's will be done. Kailangan po natin maging matalino, mapagmasid, at maka-Diyos sa ating mga desisyon. Huwag lang tayo mag-post, manalangin, magsaliksik. Gamitin natin ang ating boses para sa katuwiran at kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ulitin ko po, Daniel 2:21. Siya nagbabago ng panahon, siya nagpapasya kung sino ang maghahari, at siya rin nag-aalis sa kanila sa trono. Lord, mahirap man pong arukin ang iyong sovereignty. Lord, yung soberenya mo sa lahat ng pangyayari sa mundo.
kami nga Lord, namatayan recently, parang ang hirap lunukin. Bakit hindi na lang yung masasama na mamatay? But Lord, again, hindi namin maintindihan yung galawan mo, fully understand yung galawan mo. Pero Lord, meron kaming batayan, meron kaming guidance, may giya kami sa salita mo, na pag ginawa namin ng tama, bine-bless mo ang aming mga gawa. Kaya Lord, today, as we pray for the people na isusulat namin sa balota sa Lunes, tulungan mo kami, Lord, na ang pasya namin, Lord God, ang masusunod, Lord, in terms of our conviction. At huwag kami masway ng pagalingan sa advertisement, pagalingan sumayaw. Lord, kami ay masunod sa aming iboboto dahil ito'y karapatan namin. Salamat, Lord, sa conviction. Ingatan niyo po ang aming bansa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa napakagandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff this morning. Alagaan niyo po siya lagi. Bless his family sa panahong ito. Lord, salamat po muli sa segment na ito. Salamat po, higit sa lahat, sa biyaya ng buhay na inyong pinagkaloob po sa amin today. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad. Ngayon, medyo sa mga tama ka, sa mga katanungan natin, yon ang sagot. Di ba? Alright. So, salamat, Brad. Ito yung pakikinig sa iyo this morning na pagtanto ko na huwag tayo masiraan ng loob kung nakikita mo nga na, ba't yan? Opo, may sagot dyan at may plano ang Diyos. Napakaganda. Brad Jeff, mabuhay ka. Maraming salamat, Brad Tel. Again po, salamat po sa pagkakataon na kahit papano yung ating pag-iisip na bibigyan ng konting spiritual at mas malawak na pananaw. Kasi po, kung titingnan mo lang yung paligid, lagi tayo madidisappoint. Ba't nanalo yun? Ba't wala nang apelido ng lolo hanggang ngayon? Again po, mahirap arukin, pero ang Diyos po is always and will always be in control. Amen. Salamat, Brad Ted. Salamat, Brad Ted. Mamaya lang po, meron lang akong hindi mahindian dahil si kapatid na Cheryl nasa Vatican. Ako po talaga ay 2 biyernes na akong nagbe-beg off, pero this time, kailangan ko nang pumunta dyan sa studio, Brad Ted. Hiramin ko yan mamaya dahil maganda rin ang tema namin tungkol sa purpose ng buhay. Bakit pa minsan maigsi, minsan ang haba. Ano ba talagang purpose ba tayo binubuhay pa ni Lord every day? So mamaya po 4:00, sagot kita sa Cheryl Cosim Show. Speaking of buhay, mukhang meron naman nagkamali sa buhay. And sorry. Babatiin ko lang dahil mag-iisang dibdib bukas nung anak ng aking napakatarik na kaibigan, si Lester Adrian at saka si Chelsea Sofia. Opo, anak ito ni Leo at saka ni Evelyn Go. So maligayang bati sa iyo, Lester at Chelsea. Mahalin yung mga magulang niyo dahil talaga namang kayo binibigyan ng pagkakataon sa gantong uri ng pag-iisang dibdib. Mabuhay kayong dalawa. Enjoy kayo bukas. And sabi nga, yaan ay desisyon na hindi nyo na maaaring baguhin. Meron lang ilang oras. Hindi, joke lang. Bukas na kanilang kasal. Mabuhay ka. Alright, Leo at Evelyn, congratulations. Si Best Lester wishes. Adrian at si Chelsea Sofia ikakasal bukas. Okay, Brad, we'll catch you again on Wednesday na po dahil Monday po at Tuesday, wala po tayong segment na The Daily Brad because we're going to give giveaway po para po sa ating extensive coverage ng Bilang Pilipino 2025. Brad? Maraming salamat, Brad Ted. We'll see you on Wednesday. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Maraming salamat po, Brad Jeff.